Good day everyone. Welcome sa atong promotional talk series and it's been a while mga kaigsunan no nga kita nagkauban sa atong pagtuon ilabi na sa atong paghisgot may tungod sa atong promotional talk. By the way, today kita magahisgot mga kaigsunan may tungod sa Sabbath School Improvement and this will be our new episode. And hopefully mga kaigsunan nga you are all excited and ready to listen and to hear God's Word. As we start mga kaigsunan, I would like to invite you to please bow your head as we pray. Shall we pray? Heavenly Father, we would like to thank you for this wonderful time nga imong gihatag kanamo. Ginoo kami magatuon sa imong pulong, giyahi kami ug ubani kami nga naot kini among masabtan. Sa ngalan ug ang Ginoong Hesus. Amen. Alright mga igsoon, ang title sa atong promotional talk no may tungod sa Sabbath School Improvement is Blinded to See. Hopefully no nga kitang tanan mabless pinaagi niini nga mensahe. Well, tagaan mo na ko gamay nga background sa atong nahibaluan based sa history and also diha sa libro sa Acts makita nato ang development of the Christian church. And let's start with the very basic sa pinakauna in which ang mga disciples nagpray sila mga igsuon, nangayo sila gahom sa balang espiritu, nangayo sila giya sa Ginoo, and they were filled with the Holy Spirit one time mga igsuon. And the moment they were filled with the Holy Spirit, dito na nagsugod ang time mga igsuon nga sila nagsamyaw na sa kamatuoran. And specifically no sa ilang mga mensahe, ilang gipahibalo ang mga tao may tungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Because one of the main problems sa una nga gusto i-prove no sa mga Pharisees no and scribes in which gusto nila i-prove nga ang Dios nga giila sa mga sumulunod ni Jesus Christ, or I should say si Jesus Christ, dili sila gusto nga kanang mailhan or musikat. So gusto nila nga i-prove nga sayop na inyo nga pagtulunan, sayop na inyong gituuhan nganong magsige man magtuo ni Jesus Christ. But then mga kaigsuonan, as we all know no nga they are witnesses nga si Jesus Christ nabanhaw og naabot nagkayab dito sa langit. So after which mga igsoon, as what I've said a while ago, they were all filled with the Holy Spirit the moment they asked God for power and for strength. So, as we all know sa libro sa Acts, nga they were praying, wind came, and they were speaking mga kaigsunan of words nga nagahatag o according pa sa uban nga naa didto ngano kunong ing atong ilang sinultian nga kanang dili ba kana sila wala ba kana sila nangahubog. But of course mga igsoon, to make the long story short, they were filled with the Holy Spirit and they were able to communicate mga igsoon no sa uban nato nga mga nasod nga wala nakasabot sa pulong nga ilang naandan nga gisulti. But of course, as they were moved by the power of God's Spirit, everyone nagsangyaw sa mga balita. O kabalo mo mga igsoon, diha nagsugod ang pinaka-exciting part in which all of them, every person nga magsulti sa pulong sa Ginoo, unsa sila? They will experience hardship, they will experience torture, and even threatened to die mga igsoon. So, very sad part no nga kanang ang mga tao sa Ginoo gipanglutos katong panahona. In fact, si Peter, si John, sila mga kaigsunan, they were threatened. Gitala pagani sila dito sa Sanhedrin, gipriso sila, and of course, sa uban sa tamang sa Ginoo, nakagawa sila mga igsuon. But you know what? There is this certain person nga gusto na ko mga kaigsunan nga ipaabot kaninyo nga makatabang kanato sa atong Sabbath School Improvement. Kung atong padayon ang istorya mga kaigsunan sa libro sa Acts, specifically sa later portion sa Acts, or maybe
closer lang no, sa Acts chapter 10, 9, 8. Okay, mga dihang apart mga kaigsuonan, makita nato ang sitwasyon nga giatubang sa mga Christians. O sa kanang nga tayo mga kaigsuonan, samtang sila nagaatubang sa crisis, samtang nagatago si Peter at the same time si John, naay usa ka batan-on nga nagsangyaw sad sa may balita nga Jesus rose from the dead. Dili na tinuod, though nga namatay siya in your sight, but Jesus rose from the dead. And so, mga kaigsuonan, atong tuuhan si Ginoong Hesus nga siya Dios. Kay unsa siya? Nabanhaw siya. During that time, mga kaigsuonan, ang mga tao nga mga wala na sayod or mga tao nga naghatag og doubt, naginay-hinay sila nga na-convert into Christianity. And nasuko mga kaigsuonan, of course, ang unsa? Ang mga members sa Sanhedrin. And usa diha mga kaigsuonan kinsa? Si Saul. Si Saul mga kaigsuonan, of course, kung atong basahon ng Balang Kasulatan, mabasa nato nga usa si Saul nga nagpahanugot nga unsa? Nga patyon or batuhon si Stephen or si Stephen. So, ang nahitabo, kay namatay na si Stephen, nahadlok na ang mga Christians. Nahadlok na mga Christians. Nagtago sila. But you know what, mga igsoon, silang pagtago. During that time, dito sila sa Damascus, ha? Ito sila, ang mga Christians na dito nagtapok sa Damascus. And Saul asked he was given a chance to capture all Christians. Every Christian nga or every person nga nagtuo ni Jesus Christ as their Messiah and nagawali nga si Jesus Christ na banhaw gikan sa kamatayon will be brought back to Jerusalem. So dito mga igsuon na ginahinay. As we all know, he was blinded along the way to Damascus. Dayon siya mga kaigsunan, gidala dito sa samtang naano siya dito sa katong gitawag nga sa usa ka dapit nga naa dito si kinsa to si Ananias. Dito na hitabo mga kaigsunan ang pinakadakong mirakulo sa kinabuhi ni Saul. Unsa nahitabo dito mga kaigsunan? Pakitaan og panan-awon si Ananias sa Ginoo nga adto niya si Saul nga atuan na si Saul kay siya ako nang gisugo para sa pagsangyaw si mayong balita sa mga hintil. Gani mga igsoon, mao na to. Kulbaan pa una si Ananias, but bisan pa gikulbaan si Ananias kay Ginoo man nagsulti iyang giadto. And iyang siya gigamit sa Ginoo nga adunay mirakulo nga nahitabo, nakakita balik si Pablo or si Saul rather during the time. Saul pa man yung ngalan. And so mga kaigsuonan on his way to Damascus, nung sa siya, he was blinded. And according sa Balang Kasulatan, his eyes were covered with scales. Sama sa himbi sa isda. Pero sa time nga unsa nga giayo siya ni Ananias, in the name of Jesus, mga kaigsuonan, kung saan nahitabo, nakakita siya balik. And so, diri na to kuhaon karon ang atong tulo ka lesson. Ako lang gi-summarize gamay mga kaigsuonan aron nga mas dali na to masabtan. But anyways, if you wanted to study, pwede nyo basahon ang Acts chapter 1 up to 9. Okay? So, diri mga kaigsuonan, ang tulo ka mga important points nga pwede natong magamit sa atong Sabbath School improvement. Number 1, adunay tulo ka reason nga nung si Paul na improve. Okay? Kita gananon ta ma-improve, especially sa atong Sabbath School. So how did Saul become Paul? Nganong na-improve man si Paul? Tiara, ang number 1. Kung basahon nato ang Acts chapter 9 verse 1, makita nato that he went to see, or I should say mga kaigsuonan, nagpasabot diha sa chapter 9 verse 1 ang iyang tuyo gyud kay unsa nga
adtuon niya ang mga Kristiyano dito sa Damascus. Kung pareho na nato sa verse 2, og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damasco aron nga kon aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iya niining dalana, mga lalaki o mga babae, iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. O mo na to mga kaigsunan. So, the very first reason nganong si Paul mga kaigsunan na improve siya or na-improve ang iyang ginabuhi because he was looking for Christians. Siguro sa atong pangunahuna mga kaigsunan, medyo off ang imong point, sir or brother, about that. Kaya ang iyang gusto dito makita ng Christians o i-persecute or dalon balik sa Jerusalem. So nganong mao man na yung point? Mo na akong point mga kaigsunan. By chance, ang iyang tuyo is negative. But God made it positive for him. Ngayon sa, nga di ay, kung kita ganahan ta mo improve sa sulod sa simbahan, kung ganahan ta mo improve sa usa ka area, let's say for example, ganahan ta mo improve sa atong pag-istorya, may tungod sa pulong sa Ginoo, asa man ka makig-uban. Dapat makig-uban ka sa mga tao nga mahilig mo hisgot sa pulong sa Ginoo. Kung ganahan ka nga mo improve ang imong gitawag nga outreach ability or outreach kadasig nimo sa pag-reach out sa mga tao sa gawas, uban ka sa mga tao, and the same experience nga na-experience ni Paul nga bisan pa ang iyang tuyo in the first place is to persecute, but since he was looking for Christians, gigamit na sa Ginoo nga opportunity nga unsa mag-intervene sa kinabuhi ni Paul, and then he improved mga kaigsuonan. So unsa toy reason number 1 nga na-improve? He went to see Christians, then he met Jesus. Ikaduha mga igsuon. Okay, verse 5. Kung atong basahan ng verse 5, nagaingon din mga kaigsuonan, chapter 9, verse 5. Og siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus, nga imong ginalutos. So unsa kuno diri? During this time, nakita og kahayag previous verses, no? Nagingon nga na adunay kahayag nga nakita si Pablo, and then wala gid siya makita. And he heard a voice. And kanang giingnan siya nga nganong ako ni si Jesus nga imong gi-persecute. Kabalo mo makaigsuonan. Ang point number 2 nga gusto na ko ipaabot is this. He was blinded to see and realize of his spiritual blindness all along. Nga naman, bisan na sa mga kaigsunan sa group of members sa Sanhedrin, bisan pa mga kaigsunan nga kanang sinaligan siya sa mga leader sa templo, but still, he was spiritually blind. He was spiritually blind all along. Dili mga kaigsunan nga tungod kay giblind siya sa Ginoo, kanang what I mean is giblind siya sa Ginoo, gitangtang sa Ginoo ang iyang vision for him to see his spiritual state. Kita usahay mga igsuon, bisan nata sulod simbahan, I would say nga kulang ta sa spiritual improvement because we are also blind all along. Basin di ay mga igsuon, kusobra kay ta mong Bible study, kusobra kay ta mo wali, but wala tayong maayong relasyon sa Ginoo. That was Paul's ultimate problem. Nga mga kaigsunan, siya, unsa siya? He was spiritually blind all along. Wala niya nakita ang kamatuoran. Until such time, nga mismo ang Ginoo may nagtangtang sa iyang vision to see his inner self, that he was blind. So, for us to improve mga kaigsuunan, sometimes we need to be blind physically to see our spiritual life or spiritual state. Kaya nga naman, kung atong mata lang atong gamiton tawhanon nga mata kanunay ta mo tanaw sa palibot, ay mas maayo pa ko nila. Ay mas kuan pa ko sa simbahan, maayo pa ko. So how can we improve inside the church mga kaigsuunan if we think of ourselves as person nga
ay wala na ko'y kulang nga i-improve sa. Wala na dapat na improve na ko. Okay na ko diri. Settle na ko ani. Settle na ko sa akong pagka-elder. Settle na ko sa akong kuan. Pero kumusta man imong relationship sa Ginoo? The same with Paul. Nag-settle na siya mga kaigsunan to defend the temple. To defend. Yung purpose is for him sakto. But he was wrong all along because he was spiritually blind. The last but not the least mga kaigsunan. Na-amaze ko, no? Because after he was healed sa iyang blindness, kitsa ganito gayo niya? Si Ananias. Sa time mag-iayo siya ni Ananias, mga kaigsunan, he never asked for food immediately. But instead, when he was, sa nakita na niya balik ang iyang palibot after he got blinded, when he got converted, mga kaigsunan, giuna pa niyang magpabautismo. Sa giingon dire sa Acts chapter 9 verse 18. I was really amazed sa pagkita nako niini mga kaigsunan. Nagaingon okay. Chapter 9 verse 18. Og diha gikan sa iyang mga mata may nangatagak nga murag mga hibis, ug siya nahiulian sa iyang igtatanaw. Unya, mitindog siya o gibautismuhan. Verse 19, og mikaon o nahiulian sa kabaskog. Dito mga kaigsunan, it points us to the point number 3, in which it says here, spiritual things are important than physical needs. Kaya nga naman, mas nakita pa ni Paul, mas nakita pa ni Saul during that time, ang pagka-importante sa spirituhanon niyang kinabuhi kisa sa physical niyang kinabuhi. Bahala nagmagot man siya as long na siya nagdawat kang Ginoo Hesus ngayong personal Savior. Akong balik ko ng tulong mga kaigsunan, he went to see the Christians or he went to see Christians, then he met God. Maybe mga kaigsunan, ang imong gusto mo simba lang ka kay na imong mga friends. But you know what? It is much better for you to go to church nga dili kay ka decided sa imong plano kung say gusto nimo than to stay at home nga moingon ka mas maayo na lang ko diri sa balay nga ang akong tuyo mag-alagad sa Ginoo kaysa dito simbahan mo masiko kog istorya. But mga kaigsunan, there are more opportunities to grow in the church than in your house. Ikaduha mga kaigsunan, for you to improve your Sabbath school is that sometimes kailangan nimo ma-blind physically for you to see Jesus. Because sometimes when we pray, kung magpiyong ta sa itong mga mata, we will never think of other things than Jesus. And the last but not the least, spiritual things are important than physical needs. Mga igsoon, siguro usahay dili na to ma-improve atong Sabbath school, malate ta sa pagsimba, maulahi ta kanunay, or I should say napatay mabilin sa itong mga balay because ang atong priority mga igsoon, ang atong kaugalingon sa adlaw ipapahulay. Inumdumi mga igsoon nga spiritual things are important than physical needs. It is God's authority. It is God's day. It is God's special day. And so stick with things or be with spiritual things than your physical needs. May nga dili nimo kayong matarong ang imong mga gamay ra imong makaon sa pamahaw kay nagdali na kamo ato sa church. Why? Because for you igsuon ang spirituhanon mas importante sa physical. So, to conclude this message mga igsoon, no, for this promotional talk, nagaingon diri sometimes we are too selfish to give a bit of space for improvement. Maingon ta nga, okay na ko ani, settle na ko ani. Di na ko kailangan mo improve. Sakto naman ni Perme nga, okay naman, igugin mo sugod ang simba na anak ko. Or kanang maliit lang ko gamay, okay na ni Lord. Sometimes mga kaigsunan, wala tay selfish ra kayo sa atong kaugalingon, no? Para sa paghatag og gamay lang yun nga space for improvement. Or maybe maingon ta, sometimes we are too selfish to give a bit of space for Jesus. Yan naman, why do you want to improve?
Was it because tungod pa na kay gusto nimo nga mailhan ka nga maayo ka, or tungod kay gusto nimo nga mas mailhan pa sa Ginoong Hesus? Ang tubag igsuon na kanimo. Kani, ining adlaw ako nagapasalamat sa panag-uban. May the Lord will bless you and be with you for today. God bless everyone.